Nakaranas ka ba ng isang pag-urong kamakailan? Parang hindi ka umuunlad kahit anong pilit mo. Nagtataka ka ba kung bakit ito nangyayari sa iyo sa kabila ng pagiging Kristiyano? Desperado ka ba para sa mga tagumpay? Binabati kita, ang iyong mga sagot ay narito. Nakatakdang ihayag ng Diyos ang 5 mahahalagang dahilan kung bakit ka nakararanas ng pag-urong. Kahit na ginawa ito ng kaaway, marahil ay binuksan mo ang pinto sa Kanya sa pamamagitan ng kamangmangan. At ngayon, matututunan mo kung paano ihinto ang pagkakaroon ng mga pag-urong na ito. Gayunpaman, bago kami magpatuloy, mangyaring pindutin ang pindutan ng subscription kung hindi mo pa ito nagagawa. Gayon din, i-on ang notification bell para maging updated sa mga bagong post pagpalain ka ng Diyos. Ang pag-urong ay hindi kailanman plano ng Diyos para sa iyo. Ang sabi sa Kawikaan 4 oras 18 minuto, ang landas ng matuwid ay parang araw sa umaga, na sumisikat ng mas maliwanag hanggang sa kapuspusan ng araw. Iyan ang hindi nagbabagong mga plano ng Diyos para sa iyo. Bilang Kanyang minamahal na anak, ikaw ay dapat na maging ulo saan man mo mahanap ang iyong sarili, hindi ang buntot. Paano mo pa maaakit ang mga hari at maharlika kung hindi sa pamamagitan ng ningning ng iyong liwanag? Mula sa simula, ang mga anak ng Diyos ay palaging nagniningning at umuunlad, kahit na ang sitwasyon ay tila hindi kasiya siya. Palagi silang nangunguna sa kanilang mga kontemporaryo na hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi sila dapat maawa, ngunit palagi silang kinaiinggitan. Tingnan mo si Isaac. Dahil isa siya sa mga anak ng tipan ng Diyos, kahit sa taggutom, marami siya. Pinagpala siya ng Diyos ng labis sa isang kakaibang lupain na kahit na ang hari ng lupain ay nakilala siya bilang isang dakilang tao. Nainggit sila sa kanya at hindi nila mapaglabanan ang ningning ng kanyang pagkinang. Naaalala mo ba si Daniel at ang kanyang mga kaibigan? Iniulat ng Biblia na sila ay natagpo ang 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kanilang mga kapanahon. Ang diwa ng kahusayan ay nasa kanila, at sila ay may kaugnayan kahit sa halos 4 na rehimen. Sumasang-ayon ka ba ngayon na ang pagwawalang kilos at pag-urong ay wala sa mga plano ng Diyos para sa iyo? Ipinahayag pa ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na plano niyang umunlad at hindi para saktan ka, para bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Gayunpaman, kung hindi ito nangyayari sa iyong buhay, maaari lamang itong magpahiwatig na may mali. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang 5 dahilan kung bakit ka nakakaranas ng mga pag-urong. Number 1, maling samahan. Alam mo ba na mahalaga kung sino ang kasama mo sa buhay? Tandaan ang kasabihan, ang iyong mga kaibigan ay gagawin o mapahamak ka. Bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, hindi mo basta-basta magagawa ang buhay kasama ang lahat ng iyong nakakasalamuha. Sinasabi ng Biblia na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos, at hindi mo maaaring kaibiganin ang isang kaaway ng Diyos at asahan ang mga bagay na magiging maayos para sa iyo. Kaya naman seryosong nagbabala ang Biblia laban sa hindi pantay na pamatok sa mga hindi mananampalataya. Ang 2 Kronika 20 ay nagpahayag ng isang hindi banal na alyansa sa pagitan ng isang anak ng Diyos at ng isang tao na ang mga paraan ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Tignan natin ang mga bersikulo 35 hanggang 37. Nang maglaon, si Josaphat, na hari ng Juda, ay nakipag-alyansa kay Ahazias, na hari ng Israel, na ang mga lakad ay masama. Sumang-ayon siya sa kanya na gumawa ng isang fleet ng mga barkong pangkalakal. Pagkatapos na maitayo ang mga ito sa Ezion-Geber, si Elizar na anak ni Dodavahu ng Maresa ay nanghula laban kay Josaphat, na sinasabi, sapagkat ikaw ay nakipagkampi kay Ocozias, sisirain ng Panginoon ang iyong ginawa. Ang mga barko ay nawasak at hindi na nakapaglayag upang makipagkalakalan. Sayang naman sana. Isipin ang mga kita sa pamumuhunan kung si Jehoshaphat ay nakipagsosyo sa isang makadiyos na taong tulad niya.
Sa kasamaang palad, nawala sa kanya ang lahat dahil mayroon siyang kasosyo sa negosyo na ikinagalit ng Diyos. Naaalala mo ba na naunang iniligtas siya ng Diyos mula sa maagang kamatayan dahil sa isang hindi banal na pagsasama? Sa parehong 2 Kronika 18, matutuklasan mo na si Ahab, isa sa pinakamasamang hari ng Israel, ang asawa ni Jezebel na mangkukulam, ay nakiusap sa kanya na pumunta sa harapan ng digmaan kasama niya. Hindi lang yan. Si Ahab, na alam na siya ay isang target, ay nagbalak kayo at hiniling kay Jehoshaphat na isuot ang kanyang maharlikang damit. Sumang-ayon si Jehoshaphat sa kabila ng mga babala ng propetang si Mikayas. Alam mo ba na ang tanging desisyon na yon ay halos magbuwis ng kanyang buhay? Sinasabi ng mga bersikulo 30 hanggang 32. Ngayon ang hari ng Aram ay nag-utos sa kanyang mga pinuno ng mga karo, huwag kayong makipaglaban sa sinumang maliit o malaki maliban sa hari ng Israel. Nang makita ng mga pinuno ng mga karo si Josaphat, naisip nila, ito ang hari ng Israel. Kaya't lumingon sila upang salakayin siya. Ngunit si Josaphat ay sumigaw at tinulungan siya ng Panginoon. Inilayo sila ng Diyos sa kanya, sapagkat nang makita ng mga pinuno ng mga karo na hindi siya ang hari ng Israel, tumigil sila sa paghabol sa kanya. Ganyan iniligtas ng Diyos si Haring Jehoshaphat. Sa kalaunan, si Ahab, ang hari ng Israel, ay namatay sa larangan ng digmaan gaya ng iniutos ng Diyos. Namatay sana si Haring Jehoshaphat bilang kahalili niya kung hindi dahil sa awa at interbensyon ng Diyos, lahat ay dahil nagkamali siya ng pagpili sa pamamagitan ng pagkakahanay kay Ahab. Sa kasamaang palad, maraming tao ang namatay ng maaga ngayon dahil sa kanilang mga asosasyon. Ang ilan ay nasira ang kanilang negosyo dahil maling tao ang kasama nila sa barko. Minamahal, maaaring ang unos na nararanasan mo ngayon ay dahil sa iyong pakikipagsosyo sa isang hindi naniniwala. Naaalala mo ba ang unos na bumangon dahil kay Jonas? Ipinadala ng Diyos si Jonas sa Nineve, ngunit siya ay masuwayin. Sa pagtatangkang tumakas sa presensya ng Diyos, sumakay siya sa isang barko sa Joppe at naglayag patungong Tarsis. Alam mo bang lahat ng sumakay sa barko kasama niya ay dumanas ng matinding kapahamakan? Sinasabi ng kasulatan na nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na hangin sa dagat, at bumuhos ang isang malakas na unos kaya ang barko ay nagbabantang masira. Natakot ang lahat, at para gumaan ang barko, alam mo ba kung ano ang ginawa nila? Inihagis nila sa dagat ang mga kargamento. May isip lamang ng isang tao ang mga pagkalugi na natamo nila sa kanilang sarili, dahil naglakbay sila kasama ang isang taong wala sa tamang katayuan sa Diyos. Sa kabaligtaran, ang ilang mga tao ay sapat na mapalad na sumakay sa isang barko kasama ang isang taong kinalulugdan ng Diyos. Dahil sa presensya ni Paul sa isang barko, 276 katao ang naligtas. Kahit na natatakot sila dahil sa nagsimulang unos, buong tapang na tumayo si Paul at pinatibay sila. Tiniyak niya sa lahat ng sakay na may kagandahang loob na ibinigay sa kanya ng Diyos ang buhay ng lahat ng tumulak na kasama niya. Hindi ba ito kahanga-hanga? Iyon ay upang sabihin na ang iyong asosasyon ay maaaring gumawa o makapinsala sa iyo. Maaari itong maging dahilan upang magkaroon ka ng isang exponential increase, gaya ng nangyari sa sambahayan ni Potiphar na pinagpala ng Diyos alang-alang kay Jose. Maaari rin itong magdulot sa iyo ng kasawian tulad ni Jehoshaphat, na muntik nang mawalan ng buhay dahil sa pakikisama kay Ahab. Minamahal, nasa iyo ang pagpili hanggat nasa iyong kapangyarihan. Sikaping huwag makipamatok ng hindi pantay sa masasamang tao. Tandaan, ang mga pagpapala ng Diyos ay nasa mga taong hindi lalakad na kasama, upo, o tatayo sa mga daan ng mga makasalanan at di makadiyos na mga tao. Suriin ang iyong mga asosasyon. Number 2, masyadong maaga ang pagbabahagi ng lahat. Ang maagang pagsisiwalat ng iyong mga pangarap, pangitain, plano, o ideya ay maaari ding magdulot ng mga pag-urong sa iyong buhay.
Ang pagsisiwalat ng iyong mga plano o propesya sa lalong madaling panahon ay maaaring makakuha ng hindi kinakailangang atensyon, pagpuna, at kahit na mag-imbita ng mga laban na hindi mo handang labanan. Iyon ang kaso ni Joseph. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang magagandang panaginip tungkol sa kanyang kinabukasan, ngunit walang kaalam-alam niyang sinabi sa kanyang mga kapatid, na naiinggit at naiinggit na sa kanya dahil sa labis na pagmamahal ng kanilang ama. Hindi nila narinig na sila rin ay mga bituin, ang pinagtuunan lang nila ng pansin ay yumuko sila sa kanya. Wala sila noon, kaya naisipan nilang patayin siya. Sinabi nila, pagkatapos ay makikita natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Nakikita mo ba yun? Ang pag-atake ay laban sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Isipin kung ano ang maaaring nangyari sa kanya kung hindi siya iniligtas ng Diyos. Gaya ng nais ng kanyang mga kapatid, namatay na sana siya nang hindi natupad ang magagandang plano ng Diyos para sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi namatay si Joseph, napaharap siya sa maraming pag-urong. Naglingkod siya bilang isang alipin sa bahay ni Potiphar at itinapon din sa bilangguan bago siya tuluyang nakarating sa palasyo. Gayunpaman, binaliktad ng Diyos ang sitwasyon upang paboran siya. Katulad nito, nakakaakit ka ng maraming labanan sa iyong sarili kapag ibinahagi mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay ng maaga, lalo na ang mga dakilang propesya tungkol sa iyong buhay. Sa 1 Samuel 1:0, ang asno ng ama ni Saul ay nawawala, at hinanap niya ito kasama ng kanyang mga tagapaglingkod. Dinala sila nito kay Propeta Samuel para sa patnubay at tagubilin. Nakapagtataka, bago sila dumating, nakipag-usap na ang Diyos kay Propeta Samuel tungkol kay Saul na naging unang hari ng Israel, dahil nangyari ito pagkatapos humingi ng hari ang mga Israelita tulad ng ibang mga bansa. Agad ding pinagtibay ng Diyos ang sinabi niya kay Propeta Samuel nang pumasok si Saul. Kaya, pinakain ni Samuel si Saul at pinahiran siya sa silid ng higaan. Gayunpaman, nang umalis siya sa bahay ni Samuel, nakita siya ng kanyang tiyuhin at humingi ng paliwanag. Matalino si Saul na hindi natapon ang gatas. Sinasabi ng mga bersikulo 14 na hanggang 16 na, ngayon ay tinanong siya ng tiyuhin ni Saul at ang kanyang lingkod, saan kayo nang daling? Hinahanap ang mga asno, sabi niya, ngunit nang makita naming hindi sila matatagpuan, pumunta kami kay Samuel. Sinabi ng tiyuhin ni Saul, sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi sa iyo ni Samuel. Sumagot si Saul, sinabi niya sa amin na natagpuan na ang mga asno. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang tiyuhin ang sinabi ni Samuel tungkol sa paghahari. Minamahal, dapat kang matuto kay Saul. Alam mo ba kung bakit? Hindi lahat ng nakapaligid sa iyo, umingiti sa iyo, ay talagang bumabati sa iyo. Sinasabi pa nga ng Biblia, ang mga kaaway ng tao ay mga miyembro ng kanyang sambahayan. Kaya huwag magmadaling ibahagi ang iyong mga paghahayag, propesya, o mga himala. Hayaan silang mag-mature ng maayos. Lalo na sa panahong ito ng social media, dinadala ng mga tao ang lahat ng nangyayari sa loob at paligid ng kanilang buhay sa kanilang mga pahina. Para sa mas mahusay na pag-unawa, tingnan ito sa ganitong paraan. Isipin na naglalaro ka ng isang mapagkumpetensyang laro ng card tulad ng poker. Alam mo namang ang iyong mga baraha ang iyong diskarte, kalamangan, at potensyal na manalo sa larong ito, di ba? Hinihiling lamang ng karunungan na itago mo ang mga ito hanggang sa tamang sandali. Ngayon, ipagpalagay na ang isang manlalaro, dahil sa pananabik, ay naging pabaya at masyadong maagang ihayag ang kanyang kamay. Ano ang mangyayari sa sandaling makita ng ibang manlalaro ang hawak niya? Alam na agad nila ang kanyang diskarte at inaayos ang kanilang mga galaw para kontrahin o matalo ang kanyang kamay. Hindi kaya ganun? Dahil dito, ang manlalaro na masyadong maagang nagpakita ng kanyang mga card ay maaaring matalo sa laro, hindi dahil sa hindi malakas ang kanyang kamay, ngunit dahil nalantad niya ito bago ang tamang oras.
Alam mo ba na maaari ka ring kumuha ng magagandang aral mula sa kalikasan? Itinatago ng Diyos ang pinakamahalagang bagay hanggang sa tamang panahon. Mayroon ding ilang magagandang halimbawa na matututuhan ng isa mula sa Biblia. Sinasabi ng Lucas 1:24, pagkatapos nito, ang kanyang asawang si Elizabeth ay nabuntis at 5 buwang nanatili sa pag-iisa. Maging si Juan Bautista ay nanatili sa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Nakikita mo na ba ngayon na ang pagbabahagi ng iyong mga patotoo ng maaga ay maaaring dahilan kung bakit nakakaranas ka ng mga napalampas na mga pagpapala, pagkalaglag, at mga bigong pagkakataon? Bilang 3, binabaliwala ang iyong intuisyon. Sinasabi ng Biblia na ang mga pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, nangangahulugan ito na pinamamahalaan ka ng banal na Espiritu. Binibigyan ka niya ng direksyon, sinasabi niya sa iyo kung paano pumunta, kung ano ang gagawin, at kung ano ang hindi dapat gawin. Binabalaan ka pa niya tungkol sa mga paparating na panganib sa isang landas na gusto mong tahakin. Dapat mong malaman na ang isa sa mga paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo ay sa pamamagitan ng iyong intuisyon. Ang intuisyon ay ang panloob na pag-alam, pag-udyok, o pananalig na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't ang mga damdaming iyon na madalas mong nararanasan ay nagmula sa Espiritu. Alam mo ba na hindi ka pipilitin ng Diyos na sumunod? Kailangan mong magpasya kung kaninong boses ang gusto mong marinig, kung ito ay sa banal na Espiritu o sa iyong sariling kalooban. Kung minsan ang tinig ng iyong sariling kagustuhan o ng dyablo ay tumatakip sa boses ng banal na Espiritu. Iyan ay dahil ang banal na Espiritu ay isang magiliw na Espiritu na hindi ipipilit ang kanyang sarili sa iyo. Gayon din, ang kanyang mga pamumuno ay hindi kailanman makakaakit sa iyong laman. Sa halip, sila ay salungat sa iyong mga hangarin na ginagawang madali para sa iyo na sumuway sa kanya. Gayunpaman, ano ang mangyayari kapag sinasadya mo o hindi mo pinapansin ang tinig na ito ng banal na Espiritu? Maaari kang mailigaw at malihis sa landas na hindi itinalaga ng Diyos. Hindi katakataka na sinasabi ng Biblia na mayroong isang paraan na mukhang tama, ngunit ito sa huli ay humahantong sa kamatayan. Maaaring hindi ka masyadong sensitibo para marinig siya. Marahil ay nadadala ka sa mga kita ng bagong ideya sa negosyo na sinabi sa iyo ng isang tao, hanggang sa punto na nakalimutan mo na ring humingi ng patnubay ng Diyos sa mga panalangin. Ito ay maaaring gumawa sa iyo na mahulog sa mga pagkakamali. Ang mga pagkakamaling ito ay kadalasang nakakasira, na nagbibigay ng mga peklat na maaaring ikinalulungkot ng isa. Gayunpaman, kapag sumunod ka, hahantong ito sa tagumpay at pagpapala. Si Pablo ay isang apostol na isinugo upang ihatid ang mensahe ng kaharian ng Diyos sa mga hentil. Alam mo ba na sa kabila ng pagkakaroon ng ordinasyong ito, hindi lang siya pumunta sa alinmang lungsod nang hindi pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Ang isa sa mga pagkakataong iyon na naitala ng Biblia ay noong pinigilan ng Espiritu Santo si Pablo at ang kanyang mga kasama sa pangangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asia. Nasusulat na noong sinubukan nilang pumasok sa Bitinya, hindi sila pinayagan ng Espiritu ni Jesus. Paano kung hindi nila pinansin o hindi sumunod? Nakaranas sila ng malaking pag-urong sa kanilang atas bilang ministeryal. Alam ni Moises na ang paglalakbay ng walang presensya ng Diyos ay maaaring nakapipinsala. Kaya nga sinabi niyang hindi sila pupunta kahit saan kung ang presensya ng Diyos ay hindi sumama sa kanila. Mga minamahal, ang hindi pansinin ang tinig ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng iyong intuisyon ay pag-sign up para sa isang buhay ng pagkatalo at sakit. Naramdaman mo na ba ang malakas na paghila na huwag gumawa ng isang bagay o pumunta sa isang lugar? Ano ang nangyari noong hindi mo pinansin? Pinagsisihan mo ang iyong mga aksyon at nais mong ibalik ang mga kamay ng orasan, tama ba? Sa kasamaang palad, ang mga peklat na ito kung minsan ay hindi na mababawi.
Kahit na ang isang desisyon ay lohikal o katanggap-tanggap sa kultura, kung nakikita mong iba ang sinasabi ng banal na espiritu, umatras. Isaalang-alang ang iyong intuwisyon bilang iyong bigay Diyos na alarma. Ang pagwawalang bahala dito ay tulad ng hindi pagpansin sa ilaw ng babala sa iyong sasakyan. Maaari itong masira sa isang lugar kung saan maaaring hindi ka mabilis na makahanap ng tulong, at mag-aksaya ito ng iyong oras at mga mapagkukunan. Iniisip kung bakit. Lumalala ang mga problema kung hindi ka tumugon. Gayon din, kapag hindi ka nakinig sa mga bulong ng Diyos, maaari kang gumawa ng mga hakbang na maaaring masyadong pasulong o masyadong atrasado. Iyan ay maaaring magdulot sa iyo palayo sa kanyang pinakamahusay na plano, na magdulot sa iyo ng mga pagkaantala o pagkabigo. Bukod pa rito, kapag hindi mo isinasaalang-alang ang patnubay ng Diyos, hindi ka na nananatili sa ilalim ng ligtas na mga bisig ng makapangyarihan sa lahat. Kaya, ikaw ay bukas at nakalantad sa hindi kinakailangang espiritual na pag-atake. Kung ayaw mo nang makaligtaan ang mga pagkakataon, o ayaw mong makaranas ng kabiguan o paghihirap, pagkatapos ay itigil ang pagwawalang bahala sa iyong intuisyon. Ano man ang ipagawa sa iyo ng Espiritu ng Diyos, gawin mo. Gusto mo bang malaman ang higit pang mga dahilan kung bakit nakakaranas ka ng mga pag-urong? Number 4, kulang sa kaalaman. Minsan ang agwat sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan ka dapat ay kaalaman. Alam mo ba na ang mga tao ay maaaring manatili sa parehong antas ng buhay, ministeryo, o negosyo dahil lamang sa kulang sila ng kaalaman na kailangan para umunlad? Iyon ay dahil hindi mo maaaring paghiwalayin ang paglago mula sa impormasyon. Karaniwang sinasabi na patuloy na lumalaki, patuloy kang natututo. Kapag huminto ka para matuto, magsisimula kang mamatay. Sinaway ng Biblia ang mga mananampalataya na dapat maging mga guro, ngunit kailangan pa rin ng gatas. Maaaring mangyari lamang iyon dahil tumanggi silang matuto. Kahit na mayroon silang kaunting kaalaman, ayaw nilang ilapat ito. Sa makatuwid, nang walang sinasadyang pag-aaral, mananatili ka kung saan ka nagsimula, anuman ang iyong potensyal. At ang ibang mga tao, kabilang ang mga nagsimula pagkatapos mo, ngunit nakatuon ang kanilang sarili sa pag-aaral at pagkuha ng kaalaman, ay mauuna sa iyo. Ngayon, maraming mga negosyante ang nagsara ng kanilang mga negosyo at nabaon sa hindi magandang pagkakautang dahil nagsimula sila ng hindi nag-aaral. Wala silang kaunting kaalaman tungkol sa mga uso sa merkado o mga legal na kinakailangan. Sa loob ng ilang buwan, wala na sila sa negosyo. Alam mo rin ba na ang pagtaas ng mga rate ng diborsyo ngayon ay maaaring maiugnay sa kamangmangan? Iyon ay dahil napakaraming tao ang nagpakasal ng bulag nang hindi alam kung ano ang kinakailangan upang maging asawa o asawa. Katulad nito, hindi ka makakagawa ng matalinong mga pagpapasya kung wala kang sapat na kaalaman. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay nalinlang sa pamumuhunan sa isang peking pamamaraan sa pananalapi dahil hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang pamumuhunan. Sa proseso, nawala sa kanila ang lahat. Sa makatuwid, ang kakulangan ng kaalaman sa isang partikular na larangan o lugar ay maaaring maging sanhi ng iyong vulnerable sa mga manipulasyon, panlilinlang, at pagsasamantala. Sa Joshua Kabanata 9, nilinlang ng mga Gibeonita si Joshua at ang mga Israelita na gumawa ng isang kasunduan sa kapayapaan sa kanila sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga manlalakbay mula sa malayong bansa. Nabigo si Joshua na makakuha ng kaalaman mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya. Dahil dito, nagdusa ang mga Israelita sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga panganib ng kakulangan ng kaalaman ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Sinabi ng Diyos na ang kanyang mga tao ay namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Alam mo rin ba na ang kamangmangan sa iyong espiritual na otoridad, ang mga pangakong makukuha mo, at ang iyong pamana bilang isang mananampalataya, o maging ang mga pakana ng dyablo, ay maaaring magpatalo sa iyo ng dyablo?
Paano nilupig ni Jesus ang dyablo nang siya ay dumating na tumutukso? Ito ay sa pamamagitan ng nakasulat na salita. Alam niya kung ano ang nakasulat, na naging kasangkapan niya upang talunin ang dyablo. Maraming mananampalataya ngayon ang dumaranas ng patuloy na takot at pagkakasala dahil hindi nila alam na sila ay pinatawad at malaya. Ang kakulangang ito ng kaalaman sa katotohanan ang nagpapanatili sa kanila na nakagapos. Ang salita ng Diyos ay iyong tabak bilang isang mananampalataya. Kapag wala kang sapat na kaalaman tungkol dito, para kang sundalong walang armas. Maaaring limitahan ng hindi mo alam kung ano ang maaari mong maging. Maraming potensyal na nakatago sa loob mo. Isa pa, napakaraming pagkakataon sa paligid mo, ngunit dapat buksan ang iyong mga mata upang makita ang mga ito. Sa Kawikaan 4:7, sinasabi ng Biblia, ang karunungan ay kataas-taasan, kaya't kumuha ka ng karunungan. Bagamat kapalit ng lahat ng iyong tinatangkilik, kunin mo ang pag-unawa. Pahalagahan mo siya at itataas ka niya. Yakapin mo siya at pararangalan ka niya. Maglalagay siya ng isang putong ng biyaya sa iyong ulo at bibigyan ka ng putong ng karilagan. Nangangahulugan ito na dapat kang mamuhunan ng malaki sa pagkuha ng kaalaman. Ang kaalaman ay naglalagay sa iyo sa itaas. Tingnan mabuti ang mga bahagi ng iyong buhay kung saan hindi ka lumalabas at humanap ng tamang kaalaman tungkol sa mga ito. Hanapin ang banal na kasulatan upang mahanap ang susi na nagbubukas ng pintong sinusubukan mong buksan. Maghukay ng malalim sa iba pang nauugnay na materyales. Magbasa at magtanong sa mga nagtagumpay at umuunlad sa iyong larangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng kaalaman. Tiyaking mayroon kang istruktura na makakatulong sa iyong isabuhay ang iyong natutunan. Number 5. Walang dasal. Ang panalangin ay hindi lamang isang relihiyosong ritual, ito ay isang lifeline. Kapag walang panalangin, ang mga pinto na dapat buksan ay mananatiling sarado. Naaalala mo ba si Pedro sa bilangguan? Noong una ay kinuha ni Haring Herodes si Santiago, isa sa mga apostol ni Jesus, at siya ay pinugutan ng ulo. Nang makita niyang nalulugod ang mga Judyo, kinuha rin niya si Pedro at inilagay sa bilangguan. Gayunpaman, sa gabi, bago magawa ni Haring Herodes ang kanyang masasamang plano, sinasabi ng Biblia na taimtim na nanalangin ang simbahan para kay Pedro. Noong gabing iyon, nagpadala ang Diyos ng isang anghel na nagligtas kay Pedro mula sa bilangguan. Namatay sana si Pedro kung hindi na magitan ang simbahan para sa kanya, hindi sana nabuksan ang mga pinto ng kulungan. Gayon din, kapag ang panalangin ay wala o hindi sapat, ang mga laban na dapat ipanalo ay nawala, at ang mga buhay na dapat sumulong ay nananatiling natigil. Minamahal, alam mo ba kung paano natalo ng agila ang isang ahas? Ito ay hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban dito sa lupa, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng kakaibang lakas nito. Ang lupa ay teritoryo ng ahas. Sa lupa, ito ay mas mabilis, mas maliksi, at mas nakamamatay. Alam ito ng isang agila, kaya't hindi nito hinarap ang ahas sa kanyang mga termino. Sa halip, lumusong ang agila, dinakip ang ahas gamit ang makapangyarihang mga kuko nito, at itinaas ito sa langit. Saka alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sa hangin, ang ahas ay nagiging walang magawa. Nawalan ito ng balanse, kadaliang kumilos, at kapansin-pansing kapangyarihan. Kaya, ibinaba ng agila ang ahas mula sa matataas na lugar, na disoryenting o pinapatay ito. Minsan, maaari din itong punitin ng agila sa himpapawid o sa bato, palayo sa natural na lugar ng lakas ng ahas. Katulad nito, kapag napansin mong nakakaranas ka ng mga pag-urong, alamin na hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, at pagkatapos ay tanggapin ang responsibilidad na labanan ito. Tulad ng agila, itaas ang labanan sa mas mataas na kaharian. Alamin ito, ang mga laban sa buhay ay madaling mapagtagumpayan sa iyong mga tuhod sa mga panalangin at pagsamba sa Diyos.
Kapag hindi ka nagdasal, ang pag-unlad na dapat ay ginawa mo ay naantala. Iyon ay dahil hindi mo napukaw ang espiritual na kaharian. Si Hana ay baog sa loob ng maraming taon. Siya ay naging isang bagay ng pangungutya, at ang kanyang karibal ay palaging binigo siya. Gayunpaman, dinala niya ang mga laban sa Diyos sa mga panalangin at malalim na pagdaing. Nang sumunod na taon, tinanggap niya ang kanyang Samuel. Ano ang labanang iyon na nagpatuloy sa iyong buhay? Maaaring ito ay mga paghihirap sa pananalapi, pagkabaog, kawalan ng trabaho, sakit, anuman ito, akitin ang langit, at puputulin ng Panginoon ang langit para sa iyo. Gayon din, kung walang palagi ang panalangin, ang mga sagot mula sa langit ay maaaring maantala at mahijak, gaya ng nangyari kay Daniel. Kapag hindi ka nagdadasal, namimiss mo rin ang tulong, karunungan, pabor, at mga biyayang gustong palabasin ng Diyos. Iyan ay dahil ang panalangin ay naglalagay sa iyo para sa iyong mga himala. Isang magandang kasulatan na nagpapatingkad dito ay ang Santiago 4:2, wala ka dahil hindi ka humihingi sa Diyos. Dapat mong malaman na ang saradong bibig sa panalangin ay kadalasang nangangahulugan ng saradong kamay mula sa Diyos. Ang panalangin ay karaniwang nagsisilbing isang espiritual na kalasag. Kung wala ito, bukas ka sa mga espiritual na pag-atake. Alam mo ba na ang mga pag-urong ay hindi karaniwang natural? Kinokontrol ng espiritual ang pisikal. Kaya huwag basta-basta kung nakakaranas ka ng anumang pag-urong. Kapag nagsasagawa ka ng marugdob, puno ng pananampalataya ng mga panalangin, ang iyong espiritual na saplot na tinanggal ay babalik, at hindi ka na madaling kapitan ng mga pag-atake ng demonyo. Ang panalangin ay hindi opsyonal, ngunit mahalaga. Kung ano ang nabigo mong ipagdasal ay maaaring magdulot sa iyo ng higit pa kaysa sa iyong iniisip. Ngayong alam mo na ang mga sanhi ng mga pag-urong na iyong nararanasan, oras na para gumawa ka ng mga hakbang upang maging malaya. Bilang minamahal na anak ng Diyos, kwalipikado ka para sa isang pambihirang tagumpay. Kailangan mo lang maging maingat sa paglalahad ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo, lalo na kapag hindi pa sila mature. Gayon din, dapat mong malaman ang kumpanyang pinapanatili mo. Dapat kang matagpuan sa piling ng ibang mananampalataya upang matamasa mo ang mga pagpapala at pabor ng Diyos at hindi ang kabaligtaran. Dapat mo ring matutunang sundin ang tinig ng banal na espiritu. Kapag sinenyasan ka niya na gumawa ng anumang hakbang, huwag kang magkwenta tungkol dito. Maging isang tupa at sundin ang tinig ng pastol ng may kaamuan, dahil ang pastol ang higit na nakakaalam at gagabay sa iyo sa luntiang pastulan. Dapat mo ring sundin ang mga tagubilin ng Diyos na nakasulat sa mga pahina ng kasulatan. Halimbawa, sinasabi ng salita ng Diyos, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Kaya't kung nakakaranas ka ng financial setback at pagiging kuripot, maaaring hindi mo matakasan ang mga problema sa pananalapi. Gayon din, makisali sa mga panalangin nakabatay sa pananampalataya. Tandaan, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Napakatagal mong itinikom ang iyong bibig, kaya sarado ang iyong aklat ng alaala. Buksan ang iyong bibig ngayon at isama ang Diyos sa panalangin. Huwag ipagpaliban ito. Ngayon ang pinakamagandang oras para manalangin. Panginoong Hesus, nais kong pasalamatan ka sa biyaya ng pagiging buhay. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang aking mapagmahal na Ama at dakilang tagapagkaloob. Ang aking pag-asa ay nababago dahil mayroon akong buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Dinadakila kita, Hesus, sa paghahayag ng mga katotohanan ito sa akin. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang nagawa kong mali. Ako ay lubos na nagpapasalamat para sa paghahayag na ito na mayroon ako ngayon. Mangyaring dakilain sa pangalan ni Hesus. Nakita ko ang aking mga pagkakamali sa pamamagitan ng mensaheng ito ngayon. Alam ko na ngayon na binuksan ko ang pinto para sa kalaban.
Pumunta ako sa harap mo ngayon upang humingi ng iyong awa at kapatawaran. Pakiusap, pasensya na. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus. Mangyaring hugasan ako ng dugo ni Hesus. Linisin ang aking isip, puso at aking landas. Hinihiling ko rin na patawarin mo ako sa mga panahong napabayaan ko ang lugar ng panalangin. Nagsisisi ako sa pagiging tamad sa espiritual, nakakagambala at maligambam. Jesus, ikinalulungkot ko rin ang paglakad kasama ang maling kumpanya at pagtalon sa mga pakikipagsosyo at pagbuo ng mga koalisyon nang hindi kumukonsulta sa iyo. Maawa ka sa akin. Natanggap ko ang iyong kapatawaran at inilalagay ko ang aking sarili para sa banal na pagpapanumbalik. Mapagmahal na Jesus, siklabin mo ang aking dambana ng panalangin. Pinangangasiwaan ko ang aking buhay sa lugar ng panalangin. Nag-uutos ako, Satanas, alisin mo ang iyong maruruming kamay sa aking buhay, negosyo, ministeryo, pamilya, at lahat ng pag-aari ko. Hindi ko na in-entertain ang demonyo sa paligid ko. Ngayon, lumaya ako sa bawat diwa ng pagsubaybay. Mangyaring ibunyag ang mga malapit sa akin para lamang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa aking buhay para lamang gamitin ito laban sa akin. Dalangin ko na bigyan mo ako ng kinakailangang tulong upang maging maingat sa lahat ng aking pakikitungo. Panginoon, patalasin mo ang aking espiritu. Tulungan akong makilala ang iyong tinig at ang mga pahiwatig ng banal na espiritu. Mangyaring tulungan akong maging masunurin kahit na ito ay hindi komportable para sa akin. Hinihiling ko na hindi ako maging mapurol o mabagal sa espiritu. Panginoon, sa tuwing hindi ko pinapansin ang iyong boses, ito ay nagkakahalaga sa akin. Pakirestore ako. Nakatanggap ako ng banal na pangunawa at espiritual na pagkaalerto. Iligtas mo ako sa kamangmangan. Ilagay mo sa akin ang isang malalim, walang kabusugan na kagutuman para sa tamang kaalaman. Mangyaring buksan ang aking isip at gabayan ako sa katotohanan. Hayaan ang bawat pagkaantala o hadlang na dulot ng kakulangan ng insight ay masira. Mangyaring tulungan akong malaman kung ano ang kailangan ko para sa aking susunod na antas. Ibalik ang bawat nawalang pagkakataon sa maraming fold. Ama, iligtas mo po ako sa bawat maling samahan na aking pinasok na nakakaapekto sa aking buhay at kapalaran. Sinira ko ang bawat masamang tipan na aking pinasok ng walang alam. Inihihiwalay ko ang aking sarili sa mga mang-aaksaya ng tadhana, manipulator, at manlilinlang. Mahal na Jesus, mangyaring iugnay ako sa mga katulong ng tadhana, tagapamagitan, tagapagdala ng pasanin, at mga nakaayon sa iyong mga plano para sa aking buhay. Ayokong makaligtaan ang aking mga hakbang, kaya paki-order sila. Gabayan at ituro mo ako sa daan na pupuntahan. Gaya ng sinasabi ng iyong salita, mangyaring turuan ako ng iyong mata. Mangyaring, Panginoon, muling iruta ang bawat landas na aking tinahak nang wala ang iyong direksyon. Huwag akong pasukin sa mga bagay na mukhang maganda, ngunit nasa labas at labag sa iyong kalooban para sa aking buhay. Jesus, turuan mo akong pigilan ang aking dila. Hindi ako magsasalita sa maling tenga. Iligtas mo ako sa mga maagang pagkakalantad. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng mga banal na diskarte. Ibigay mo sa akin ang karunungan ni Jose, ang kaunawaan ni Daniel, at ang katapangan ni Esther. Tumatanggap ako ng mga banal na blueprint para sa bawat bahagi ng aking buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Pinahahalagahan kita dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Salamat dahil simula ngayon ay susulong na ako. Ito ay mula sa isang antas ng kaluwalhasyan hanggang sa isa pa. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung pinagpala ka ng video na ito, mangyaring tandaan na ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at lahat ng nagdurusa sa anumang pag-urong. Pagpalain ka ng Diyos. Ang iyong kalayaan ay narito.